Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, paktay na. Wala nang takas si Larry Gadon, hinatulan ng korte. BP Sara, Senator Bato, Zubiri. So ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos manawagan kay dating Senate President Mig Zubiri na tanggalin na sa kanyang pwesto si Senator Bato de la Rosa bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, at tila maliitin si Vice President Sara Duterte na kung tatakbo bilang Pangulo ay hindi mananalo. Dating abogado na si Attorney Larry Gadon tila kinarma at hinatulan ng guilty sa kasong gross misconduct ng Korte Suprema. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos batikusin at tila balaan na kung sakaling tatakbo bilang Pangulo si Vice President Sara Duterte ay hindi raw ito mananalo dahil hindi na di umano ito sosuportahan ng mga loyalista. At isang araw lamang ang makalipas matapos ang kanyang kontrobersyal na pahayag ay tila nakarma na di umano ang presidential advisor na si Attorney Larry Gadon matapos siyang hatulan ng guilty ng Korte Suprema. At sa nasabing resolusyon na inilabas ng Korte, pinatunayan nilang nagkasala si Larry Gadon matapos ang tila pagsisinungaling nito habang under oath sa di umano'y likramo nito sa former justice ng Korte na si Maria Lourdes Serino. Ipinahayag ng Korte Suprema na si Gadon ay gumawa ng perjury sa pamamagitan ng paggawa ng mga aligasyon sa kanyang impeachment complaint na hindi batay sa kanyang personal na kaalaman o anumang authentic records na taliwas sa kanyang sinumpaang salaysay sa verification na kalakip sa kanyang reklamo, at pinagmumulta ng 150,000 pesos ng Korte Suprema. Ayon pa sa balita ng PhilStar, disbarred lawyer Gadon guilty of gross misconduct, a new over falsehold SC. The Supreme Court has found disbarred lawyer Larry Gadon guilty of gross misconduct for committing perjury and making accusation based on hearsay in the impeachment case of former Chief Justice Maria Lourdes Serino. So yan mga kababayan, no? Talagang patindi ng patindi yung mga opisyal ng ating gobyerno. Mukhang magiging mga guilty po, no? Yung mga nakaupo sa ating gobyerno. Eto kung dito nga sa hindi pa sila wala pa silang posisyon sa ating gobyerno, gumagawa sila or nakagawa sila ng kasalanan ng illegal, no? Hindi ay naaayon sa batas. Paano pa kaya na kung sila na po ang may hawak, no, ng batas? Or nakaupo na po sila sa gobyerno, no? Hindi naman ibig sabihin po no na porket nakaupo ka na sa isang posisyon sa ating gobyerno ay hindi ka na po, ligtas ka na po, no? Sa anumang kasalanan na ginawa mo. So ito po, patunay po ito na kay Gadon, no? Na sobra-sobra po ang kanyang panggigigil, no? Sa mga Duterte. Sinabi niya nga po hindi mananalo si BP Sara sa darating na 2028 election kung tatakbo man itong presidente. Nako. May maniniwala pa kaya kay Gadon ngayong napatunayan na ng Korte Suprema na si Gadon ay isang makasalanang tao?
press release on Thursday, the High Court said that Gadon violated Canon 2 Section 11 of the Code of Professional Responsibility and Accountability, which prohibit lawyers from making false statements. His disregard for the verification requirement in impeachment complaints shows disrespect for the impeachment process, using it to advance his personal agenda rather than air genuine and legitimate grievances. The SA's press release read, For a member of the bar, gross misconduct is punishable by disbarment. However, since Gadon was previously disbarred on June 28, 2023 for repeatedly uttering coarse words and profanities on social media against journalist Raisa Robles, the SC said the penalty of disbarment would not be imposed again. The High Court also imposed a fine of 150,000 on Gadon and declared him ineligible for judicial clemency. The case stemmed from a disbarment case filed before the Integrated Bar of the Philippines against the disbarred lawyer for falsehood in the impeachment case he filed against Sereno. Unquote. Guilty si Gadon, no, sa Supreme Court. Yan. At bumuelta po si Gadon. So yan mga kabayan, naniniwala ba kayong deserve ni Gadon, no? Ang mga nangyayari sa kanya ngayon? Ha? Yan kasi bira kayo nung bira ha? Oh, kita mo na ngayon. Oh, ikaw ngayon ang pinagtatawanan at natatawaging bobo ng taong bayan dahil diyan sa iyong kinasasangkutan, di ba? At hindi lang kinasasangkutan, talagang hinatulan ka na. Na sinungaling Gadon. Huwag ka namang di ba? O kayo rin mga kababayan, wag rin tayong magbulag-bulagan, no? Kahit alam na po nating ganitong klase, ganitong mga tao, diba? Pilit pa rin po nating pinagtatanggol. Pero, yan, opinion ko lang yan mga kababayan, ha? Kasi kahit tayo naman, may kanya-kanya tayong pag-iisip, no? Sana lang po, gamitin ng maayos. Ha? Biruin mo si Gadon gusto pang mas mananalo pa si BP Sara, sabi niya. Diba? Ay si Lena Robredo kaysa kay Vice President Sara Duterte. Oh, sino bang mag-iisip ng ganyan? Si Gadon lang mga kababayan. Sa Supreme Court. Hindi naman sa Supreme Court. Bumuelta po siya sa mga nang-aasar sa kanya na siya ay guilty. Representative Pulong Duterte, balak pa imbestigahan lahat ng AJK. Hindi lang po yung nangyaring AJK o bunueltahan kayo. Lahat ng AJK for the last 25 years. Gustong pa imbestigahan ni Pulong Duterte. Senate President, bagong Senate President Quezon Escudero. Bakit defensive ka sa pagsasabing walang kinalaman ng Malacanang sa pagpapaupo sa iyo? At ang pinakamalupit po na balita natin ngayon, bagsak po ang piso, bagsak din po ang stock market. Unahin na po natin, no? Nag-iikot po sa Mindanao si Pangulong Marcos, namimigay ng ayuda. Diyan po sa iba't ibang parte ng Mindanao, no? Napunan nyo ba? Ang dami pong pinamimigay na ayuda, pero wala pa rin pong malinaw kahit po yung mga pumapasok dito na mga trolls. Isa lang po yung tinatanong natin, no? Ito po, ganito lang po natin atakein sila. Panay ang atake nyo sa Duterte. Magsabi lang kayo ng isang proyekto ni Pangulong Marcos. Alam po ninyo, mahirap pong isustain na ang tanging visible na project ng Pangulo ng Pilipinas ay pamimigay ng ayuda. Very busy sila ni Martin. Kung saan-saan, hindi po sustainable yan. Wala pong bansang umunlad na namimigay lang ng ayuda ang pinangapanahing trabaho. Lahat po ng mga Southeast Asian countries, boom po ngayon yung mga foreign investments. Ang dami po nag-invest sa mga kapitbahay natin. So ito po ay hindi po pwedeng sabihin kay Duterte po kasi yung pagbagsak ng ekonomiya nung panahon ni Duterte, dulot po yan ng pandemya. Pero ito po, yung pagbagsak ng piso at pagbagsak nitong stock market, pero pinagmamalaki na gumaganda raw ang ekonomiya na hindi naman natin makita. Yan. May maganda bang ekonomiya na bagsak ang piso mo, bagsak ang stock market mo? Hindi po ubra na gumaganda ang ekonomiya, bumabagsak ang stock market.
Anong uri ng pagsusuri meron yan? Yan po ay balita ngayon balita po yan sa Manila Bulletin. The local stock market dropped further as investors wait for fresh economic data while sentiment is dampened by continued weakness of Philippine peso. Ano po ang solusyon dyan? Mamigay ng ayuda. So yan mga kababayan sa sinasabi nila na paganda ng paganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero hindi po ramdam ng sambayan ng Pilipino. Maybe para sa kanila, di ba? Maganda na talagang ekonomiya para sa kanila. Biruin mo Peso palang tinitira nila, tiba-tiba na. Talagang magandang ekonomiya ng kanilang mga bulsa. Pero ang taong bayan po mga karibin natin ay naghihirap sa lalong paghina ng ating peso mga karibin natin. Kasi magmamahalan po ang lahat ng mga bilihin, pati serbisyo magmamahalan po. Di sino ang kawawa? Tayo pong mga simpleng mamamayan lang, di ba? Paano sila nakarating sa conclusion na okay, no? Okay po yung ekonomiya, palago ng palago. Yan nga pong sinasabi ko, baka sila lang. Yung ekonomiya lang nila ang palago ng palago. Kasi hindi naman nararamdaman ng mga Pilipino. May nag-comment mga karibin natin, sabi bakit sa ibang bansa ganun rin naman ang nangyayari. Bakit daw sa ibang bansa ganun din, no? Pabagsak yung nila, tapos pataas din yung dollar. Ibig sabihin mga karibin natin, baka wala rin ginagawa yung gobyerno nila. Namimigay lang din ba ng ayuda gaya ng sabi ni Sir Badong? Sana makaabot sa ating lahat, hindi lang yung pinipili nyo yung bibigyan nyo ng ayuda, diba? Sa panahon po ni Pangulong Duterte nung talagang pandemic, diba, lahat po nabigyan, walang kulay-kulay. Pero bakit ngayon namibigay kayo ng ayuda, piling-pili lang? Dito sa amin ganun pag hindi ka kakulay, wala kang ayuda. Sa inyo ba ganun din ba sa inyo mga kababayan? Nagtatanong lang po mga karibin natin Wala tayong magagawa Yan ang ating presidente. Yung mga hinangaan po si Pangulong Marcos dahil ang gagaling ng cabinet official niya lalo na sa finance. Tanggal na yata yung mga magagaling sa finance, di ba? Yung magaling na joke wala na yata Tanggal na ba yung magaling na joke Maharlika Fund. Naalala ko lang po yung Maharlika Fund. Nabasa ko lang dito. Kumusta na ba yung Maharlika Fund? Pera po ng taong bayan yan, Pera ng mga bangko. Yung pinampuhunan dyan. Nakatenga pa po ba yan? O wala na pong balita mga kababayan sa Maharlika Fund, no? Ano na kayang nangyari? Tumubo na ba yung pera ng taong bayan? Or paubos na? o nauubos-ubos na? Kasi naalala ko nung BSP pa si Benjamin Diokno. Kahit nagbabagsakan yung mga pera ng ibang bansa, nagagawa niya ng paraan. 'Di ba? Yung mga napagkakasya ba, yung mga dollar na pinapasok ng OFW, na nagagawa ng paraan ni Benjamin Diokno. Kaya hindi tayo gaano ano na 'yan pandemic pa. Speaking, congratulations po kay Pangulong Duterte. Ano po ang sabi na Okta Search? Gulat na gulat sila, kinukumpara nila. Ang layo ng trust and approval rating ni Pangulong Duterte sa kasalukuyang gobyerno. Si Pangulong Duterte 80 to 90% kahit daw nasa pandemic. Yun po yung So, tapos puro pa yan paninira mga kababayan Puro pa paninira ng mga politiko.
sa mga Duterte. Ha? Pero kita nyo naman, sa anak, bumabawi na naman yung taong bayan na, di ba? Mataas pa rin yung trust and approval ratings ni BP Sara, mga karibin natin. Oh, sige. Birahin nyo pa ng birahin yung yung mga Duterte. Diyan naman kayo magaling pero sa taong bayan, no, parang wala kayong pakialam. No? Na naghihirap yung taong bayan. Paano natin masasabing walang pakialam dami na po simula ng, 'di ba? Simula ng simula. Ng pagtaasan ng mga bilihin. Buti tayo kahit pa paano nakakatawid pa rin ng araw-araw, 'di ba? Paano yung iba? Kasi hindi na kaya. Sabagay, namimigay naman doon ng ayuda, mga kababayan Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong komento, reaction patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito, right? Maraming salamat po.